Kapayapaan sa inyong lahat. Ako po si Brad Mel, isang dating Katoliko at isa ring dating MCGI. Sa kabila ng pagtiwalag ko sa mga ito, patuloy ang aking pananampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. At may pananalig sa Iglesia ng Diyos na mababasa sa Gawa 20:28 at ito ang sinasabi: ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Sa tulong at awa ng Diyos, ako po ay nagsasaliksik ng mga aral ng Diyos mula pa noong 2016 at patuloy hanggang sa ngayon. Gabay ko po ang nasusulat sa Santiago 1:25 at ito ang sinasabi: ngunit ang tao nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ang taong ito ay pagpapalain ng Diyos sa mga gawain niya. Pag-usapan po natin ang tungkol sa mayamang lalaki at si Lazarus na mababasa sa Lucas 16:19 hanggang 31. At ito po ang sinasabi: may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pinto ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit na mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako sa apoy dito." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito." Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po, Amang Abraham, pero kung may patay na mabubuhay na pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." Iyan po ang magandang kwento mula sa Ang Mayaman at si Lazarus na mababasa sa Lucas
19 hanggang 31 na ito pong si Lazarus na isang pulubi at puno ng galis ang katawan ay walang makain at dinadala siya sa labas ng pinto ng bakuran ng mayamang lalaki. Ngunit itong lalaking mayaman na kumakain na masarap ay hindi po nagbigay ng pagkain dito sa pulubing si Lazarus at pareho po silang namatay. Nang mamatay po si Lazarus, dinala po siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Samantalang yung lalaking mayaman, dinala sa lugar ng mga patay. May 4 na bagay na binabanggit dito sa lugar ng mga patay. Unang-una, sabi, lugar ng pagdurusa, Lucas 16:23. Pangalawa po, may apoy, Lucas 16:24. Tapos meron daw malawak na bangin sa ikatlo, no? Lucas 16:26. At ang ika-4, lugar ng paghihirap, Lucas 16:28. Sa makatuwid po, ito palang napuntahan ng lalaking mayaman na ito ay impyerno. Dahil lugar ng pagdurusa daw may apoy, may malawak na bangin at lugar ng paghihirap. Impyerno pong napuntahan ng lalaking mayaman. Ganyan pala po ang sasapitin ng mga mayayaman na hindi nagbibigay ng tulong at awa sa mga mahihirap habang sila'y nabubuhay. Ito ang mga taong panipasarap, ngunit mga sakim at mararamot. At ang patutunguhan pala ng mga ito ay lugar ng mga patay na lugar ng pagdurusa, no? May apoy, may malawak na bangin at lugar ng paghihirap. Ang patutunguhan nila ay impyerno. So, habang nabubuhay sila, so tinamasa na nila yung sarap ng buhay, yung gantimpala nakuha na nila Samantalang ang mga mahirap, no? Sa kabila ng kailang kahirapan, pinipilit nilang mamuhay ng malinis, mamuhay ng nakaiwas sa pagkakasala. Ang mga taong namamatay po ng ganito na may paghihinagpis, may pagtitiis, sa kabila ng kahirapan ay hindi gumawa ng masama. Ito po yung katulad ni Lazarus. Ayan po, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang mga mayayaman naman po na namuhay ng napakasarap, no? Na nakuha ng gantimpala nila sa mundo, kabaliktaran naman po. Sila naman po ang magdurusa, makakaranas ng paghihirap. Walang hanggang paghihirap po ito kasi impyerno po ito So pag namatay po ang mayamang tao na walang pagmamahal sa kapwa niya, sakim, maramot, makasarili, no? Walang awa sa kapwa, walang pagtulong sa mahihirap, lugar po ng mga patay na kung saan ito po ay impyerno. At nakakalungkot pero ito pong katotohanan, ito pong nakikita natin sa araw-araw sa mga pag-uugali hindi naman po nila lahat, no? Pero karamihan po kasi, karamihan sa mayayaman sakim, makasarili at mararamot. At sila'y nagpapakasarap sa buhay nila. Hindi nila nakikita o na pinapansin ang mga taong dapat nilang tulungan na kung saan ito po yung mga mahihirap, ang mga pulubi na sana'y bigyan nila ng awa tulong. Pagkain, damit, tubig, pera, marami silang pwede itulong, no? Nasa kanilang kakayahan, no? Para makatulong pero hindi nila ginawa. Lahat po tayong tao sa mundo na nabubuhay, no? May kanya-kanya tayong pagsubok tulad po nung nangyari kay Lazarus na pulubi na puno pa ng galis ang katawan. Tapos hindi pa mabigyan ng pagkain ng mayaman. Ano ba naman yan? No? Kanya-kanyang pagsubok po sa buhay. Pero may gantimpala po yan Nasusulat nga po sa Santiago 1:12. At ito po ang sinasabi. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Binawa ng Diyos, no, na sa susunod po ay mapag-usapan naman natin yung tungkol sa physical na kamatayan, spiritual na kamatayan, at ikalawang kamatayan. Ang gaganda po yan. Ang ganda po ng nilalaman ng mga yan. Makabuluhan po yan lalo sa ating mga nabubuhay.
yung physical na kamatayan, spiritual na kamatayan, at kalawang kamatayan. Sa susunod po, loobin nawa ng Panginoon. At sana po patuloy kayong sa pakikinig, no? At ang lahat po ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan at pasasalamat ay tanging sa Diyos lamang. Sana po mapagpatuloy natin itong gawain na to at sama-sama po tayo makinig sa salita ng Diyos. Ako po si Brad Mel, maraming salamat sa Diyos at kapayapaan po sa inyong lahat.